Ano to? What is happening to our country? Peaceful kami. Ginawa mo pang entrapment kami. What the hell is going on? Mga taga Cebu, musugot mo ani. Gidaog-daog daog maayo sa atong kaugalingong yuta. Kay tungod atong presidente, why ayo? Why ayo mga kababayan, OMG, ano nangyayari po sa Cebu? At bakit napa-SMED? OMG mga kababayan, ito po ang video ngayon na kailangan nyo pong mapanood. Ito pong si Marcos Jr. ay may kakaiba dito sa kanyang video. Nandito yung mga doktor, nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga, hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. OMG mga kababayan, hindi daw siya kasama dun sa magpapahinga. Ano siya, robot o AI? Kayo nga mga kababayan, ano sa tingin ninyo ang hindi po pwedeng magpahinga? Kahit nga makina mga kababayan, di ba? Pwedeng magpahinga at nagpapahinga. Aywan ko ba dito kay Marcos Jr.? Mukhang nasusubrahan yata ang kasipagan niya. At sige lang, okay lang naman siguro yan. Huwag kang magpahinga. Dahil nga, mas maganda yan para lalo kang matuluyan. So, tingnan natin kung anong magiging desisyon ni Mr. Duterte at ng defense on that issue. Kaugnay naman sa napapaulat na posibilidad na magpalit ang abogado ang kampo ni Duterte at mag-file ng apela, tingin ni Andres, hindi Ayan mga kababayan, si Kaufman ay mapapalitan na po. Ito ngayon ang mga balitang umaatikabo na atin pong ihahain sa inyong lahat. Sa tingin ninyo, karapat dapat na bang palitan itong si Attorney Kaufman, mga kababayan? At bakit nga ba talaga yung iba nating mga kababayan ay nababasa po natin sa mga comment section at mga reaksyon na tila mukhang natatabangan sila rito kay Attorney Kaufman bilang isang abogado ni Tatay Digong or lead counsel nga po. Ano ho? Ano ba sa inyo? Ano ba ang inyong opinion patungkol po dito? Mga kababayan, si Congressman Mike Defensor, hinuli po sila sa Cebu. Ano po ang buong detalye ng mga videong ito? Yan po ngayon ang ating tutunghayan sa mga araw na ito. Kaya wag po kayong bibitaw hanggang dulo, panoorin po ninyo ito kabayan. At ngayon lang po, natutuklasan po natin. Natuklasan ko po kung bakit lahat po kami ng mga DDS vloggers, ay talagang napaka-kukunti na mga views. Ito po talaga ay nakapagtataka dahil hindi po ganito, napakarami po ng mga supporters ng mga DDS. Pero hindi mo ba napansin kabayan, ikaw na nanonood sa akin ngayon, hindi mo ba napapansin na para bagang tila kakaunti lang ang views namin? Kahit sila Banat Bay, na talaga naman, di ba? Bumaba po ang mga views nila, si PH Update. Ito po yung mga malalaki mga views, mga viewers, napakalalaki po nito. Umaabot po ng milyon halos sa mga views nito, pero ngayon halos hindi na po makapag 100,000 mga kababayan. Natuklasan ko na po ito mga kababayan. Mayroon na po akong idea kung bakit po nagkakaganito. Kaya't ngayon pa lang mga kababayan, ang hiling ko sa inyo, kung talagang solid Duterte supporters ka, huwag ka pong tumigil sa panonood lang. Paki-share po at paki-like ang videong ito. Nakikisuyo po kami sa inyo kabayan. Paki-share po sa mga Facebook. Paki-share po mga kababayan. Maniwala po kayo sa hindi. Napakalaking bagay po ng inyong share. Nakikisuyo po kami para matulungan nyo po ang mga Duterte dito sa pamamagitan ng aming mga vlog. Huwag nyo pong isipin na mababawasan po ang inyong bulsa at pera sa paglalike at pag-share. Hindi po mababawasan mga kababayan. Kung tunay kang supporter ng DDS, makishare ka po. Lahat po kami ng mga DDS vlogger, pakishare po ang mga video namin. Grabe po mga kababayan, natuklasan ko po kung ano ang nangyayari po ngayon sa YouTube. Saka ko na lang po i-detalye yan sa sunod na mga araw. Dahil mayroon po tayong mahalaga. Ano po ang nangyari ngayon sa Cebu? Mga kababayan, panoorin po natin ang buong detalye ng video ito. Ngunit bago yan, isa munang magandang araw at maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa ninyong excuse me po, pagla-like, pag-share ng ating mga video. Okay? Mayroon pa ako nakitang comment. Ang pangit ko daw, ang pangit ng boses ko.
Naiirita daw siya. Pasensya ka na, kapatid. Ito talaga ang original na boses ko eh. Hindi ko naman pwede ko naman i-modulate yan. Kaya lang, no, hindi na po yan true organic na boses, no. Ito talagang organic na boses ko. Kung napapangitan ka, marami naman mga vlogger na magaganda mga boses. Pwede ka na rin naman doon manood, kabayan, or makinig. Okay? Kasi kung i-modulate ko, kaya ko naman i-modulate. Kaya lang, alam nyo, ang tunay na reaction kasi, lalabas yan sa organic na boses, no? Kung i-modulate pa natin, pwede naman, kabayan. Pero pinapanatili ko, gusto ko, ito kasi yung originality ko, no? Originality ko. Sa tingin ko, no, wala pong kaparehas ang aking boses. Sige nga, tumingin na kayo lahat sa mga DDS vlogger. Sa tingin ko, iba't iba kami. Iba-iba ang aming style at iba-iba ang aming mga boses. Patunay lang po yan na organic po kami. Wala pong nagkukumpas sa amin. Okay? So, kung nagets mo yung kabayan, salamat. Pakishare mo na. Para diretso na po tayo. At salamat din po sa mga bagong viewers natin na pasensya na kayo talaga ha. Inuubo pa rin tayo. Pero gayon pa man, tuloy pa rin po tayo mga kababayan. Eto na po. Panoorin na po natin ang buong detalye. Unahin po muna natin. Ano ba ang nangyari dito sa Cebu mga kababayan? Ang tindi po nito, no? Ang tindi po nang nangyayari ngayon sa Cebu. Ano bang naganap dito? Ito po si Mike Defensor. Oh, ito, nandito kami. Manghuhuli na naman sila. Kailangan daw may mahuli. Tapos na ho yung rally ngayon, ha? Ayan, nandito kami lahat. Kasama. Tapos na ho yung aming Tapos na yung aming rally. Pero nagulat kami. Nag-disperse na ho, nagsama-sama. Ngayon ayaw daw pumayag na walang mahuli. Diyan yung mga pulis ngayon, no? Ayan, may kinuha daw ng isang motor. Eto, andito kami ngayon. Colonel, ano nangyari? Ba't may kinuha? Yung lahat lang ng motor na nasa sir? Wala, obstruction of traffic lang naman yan. Huwag ulihin. Pagsabihan lang. Huwag ulihin. Tapos na nga eh. Hindi ko maintindihan ba't kailangan pag gumalang gulo, oh. Hindi lang naman kami dito. Una sa lahat, pwedeng pagsabihan yan, pwedeng umalis lang. Hindi ka lang. Ayan, ang dami, oh. Ayan, obstruction to. Ayan, saan yung hinuli? Eto daw, oh, obstruction ng traffic. Tapos na ho kami, ha. Hindi na, wala na kaming ginagawa. Nag-disperse na kami. Eto. Ang dami nilang motor na kinuha. Tingnan mo natin kung ano nangyari dito. Grabe. Nagmumotorcade po ito sila sa Cebu mga kababayan. God, tapos na. Ba't nyo naman gaganyanin yung mga tao? Kaya nga. Ang daming obstruction, no? Tsaka dapat pagsabihan lang yan. Luwag nito, eh. Tapos na nga. Gagawan pa natin ang gulo. Duterte Riders Ano ba kasi naman ito yan? mga kababayan. Kumusta kayo? Kaya nga. Kunin lisensya sa motor. Kung kailan tapos na, peaceful na, naayos na natin lahat. Eto, nandito kami ngayon. Grabe. Hindi ano? Tapos na eh. Ba't kailan? Guguluhin pa. Yung motor na daling nga dito asa yung license amin. Ayan, nandito hula to. Grabe. Wala na. Oh, yan, may mga ano pa. May mga armado pa. Giguyod lagi na dito mga dito parko giguyod. Para may mga obstruction sila. Dito ulit siya. Wala, pagsasabihan lang yan eh. Sa mga hindi nakakaintindi, Bisaya po ito, no? Yung sinasabing giguyod, hinila daw po nila yung mga motor na nandun po, malayo pong nakaparking yan. Maayos pong nakaparking kasi nga tapos na po itong ginawa nilang motorcade. Dahil nga po mga kababayan, sa buong detalye nito, ay sinasabi nga dito ni Congressman Mike Defensor ay nagmotorcade po sila at hindi po sila pinapayagan, no? Hindi po sila pinapayagan kaya tumigil na lang po sila dahil nga po manananghalian na rin, kakain na rin po sila. Anyway mga kababayan, ilang minuto pa lang po ito nakakalipas. So kapangyayari lang po ito ngayon. Kaya nga mga kababayan, kakain na lang daw po sila at magdi-disperse na nga. No? At yung kanilang mga motor kung saan sila nakapark, hinila papunta diyan, giguyod. Yan po mga kababayan, tuloy natin. Ayun, oh, tingnan niyo yun. Ayun. Giguyod lang dire, try no natin ka parking. Kung pwede.
Ayan, lumusok pa dito. Pagkaon, sir. Ang lubago ng traffic, oh. Eto. Inuuli pa yung mga taan doon. Nakita nyo. Daming pulis dito. Ano man? Kaparking o tarong na giguroy dili para dakpon. Yeah, exactly. Sakto ba na? Ano ba naman to? Ito yung mga hinuli na mga motor na kasama namin. Tapos na ho, tapos na kami nagmotor kay Caravan. Usa may inyong rason na inyong gituwa. Nanong inyong mang giburoy, sir? Sir, nanong giburoy man inyong mga motor na Parking nakapalit? tarong dito. Wal construction rin nagiguy pa yun pa yun. Parking dito tayo. Kalayo nagiguyan lang dito. Kalayo ada pila kapita. Ayan no, sabi mga kababayan ng background na naririnig natin nagreklamo ang lalaki, ang layo ng pinaghilaan ninyo, no? Naka-park ito ng maayos doon. Hinila ninyo papunta rito. Grabe, oh. Ayan, ayaw pa rin huminto. Hindi ko maintindihan bakit gagawin pa to. Duterte Riders kasi ito mga kababayan. Ang daming pulis. Tapos na ho. Tapos na kami ngayon, araw. Ay, ito lahat. Sino bang mayor sa Cebu City? Dire-diretso. Ayaw nilang patahimikin. Di ba ito Duterte Alay? Kasi di ba dati si Mayor Rama? May utos daw. Sino? Ayan mga kababayan ha. Maayos daw po ito nakapark doon. Kasi kakain na sila. Kaparking o tarong dito. Giguyod, padong diri. Martial law na ni karon. Yung boy, paliwalag mo nga, ano nangyari? Para lang naintindihan ng mga tao. Okay. Uuwi na sana kami. We went around Cebu. Kahit saan kami, hinaharang kami ng mga pulis. Hindi kami pwede dito, hindi kami pwede dyan. Pati yung mga motorcycle riders namin Pati doon sa plaza, sa plaza, public place. hinaras ng LTO. Ngayon, finally nakikusap kami politely with the police na uuwi na kami. So nandito na kami, hindi na kami nanggugulo. Nag-distribution ng food. Kakain kami at uuwi na. Yung mga motor dyan, nakapark yan doon. Oh. Hinila ng mga pulis papunta dito kasi obstruction. Now, I told Colonel Ilianan na since ako ang leader, ako ipakulong. Oh. Kasi ako nakutos. Obstruction of justice, pwede naman patabihin. Ito, ang daming ang kotse Oo, dito. ayan o, obstruction daw. Oo. Pero yung mga truck, lahat, wala. Tsaka maluwag eh. Kami lang. Meron pa doon, oh. Balik na daw. Oh, mga jeep. Pagdalag daw tayo may ingay sabi ni John. Oh. Balik na lang Ano eh. to? What is Tuhuli na happening to our country? Peaceful kami. Ginawa mo pang entrapment kami. What the hell is going on? Mga taga Cebu, musugot mo ani. Gidaog-daog daog maayo sa atong kaugalingong yuta. Kay tungod atong presidente. Why ayo? Ayan, sabi dito ni Sir ha, mga taga Cebu, papayag ba kayo na
ginakawawa tayo dahil ang ating presidente ay hindi maayos at hindi pa nga nagpapakita mga kababayan eh. At yung nagpakitang video ay mamaya makikita ninyo ay mukhang AI pa yata mga kababayan eh. O, panoorin natin. Musugot mo ana, mga taga Cebu. Hindi! Daog-daogon na ta pirmi. Hindi! Nga nagtinarong ta. O protesta sa atong katungod. Maski ilat ang gigukod, ilat ang iharang nagpatuo ta. Pero karon nga na mauli nami, kay di mi gustong samok. Isong mi tanawa naghanag pulis. Na mauli nami. Gigukod pa mi diri. Akong gingnan si Colonel nga ako man mo leader diri. Ako na lang ang prisuna. No. Ayaw na lang na ilagti sila. Inuyod pa to nila yung motor, sir. Oo nga eh. Dinala nila dito. Ilan yung nakuha natin? Ilan yung kinuha nila motor? Ito. Mga mahigit 10 ito mga kababayan. Kailangan daw may arestuhin. Si Junabines ang arestuhin. Naku! Saka yung mga motor. Parang ayaw pa nilang pumayag na tapos na yung naging... Aarestuhin nila si Jun Abines. Grabe na naman to mga hayop talaga na to. peaceful caravan. So tingnan mo natin kung ano mangyayari. Ito si Jun Abines mga kababayan. No, the explanation is simple. Wala ilain explanation, harassment. Because, nay, daghan ka parking kanina. This is pure and simple harassment. Ano yan? Huwag ka sumama. Hindi, huwag ka sumama. Huwag ka sumama. Ang sumama. Hindi pwede. We will settle it. Kasi magkakagulo pa rito pag may order talaga. Kaso may... Anong grab? Wala nga tayong ginawa. Hindi pwede. Huwag ka sumama, Jun. Huwag kang sumama. Hindi, may tao, mga motor, i-negotiate natin kasi yung trabaho nila yun. Pero hindi nila pwedeng i-bound. Kahit sana kung may ginawa tayo, eh, wala naman tayong ginawa. Grabing harassment to. Kung ano yung nila, yung kaso nila, yan sila lang ang labanan na yun sa kaysa magkagulo dito mga kasama natin. Hindi pwede. Ay, Napakatiting talagang harassment itong ginagawa ng mga ito. Wala namang ginagawang gulo. Ulihin pa talaga si Jun Abines. Ano yun? Parang sinusuki niya na si Jun Abines ha. Sino ba ang mayor ngayon sa Cebu? Anong klase may tayo ngayon? Charge? They will file charges. Anong charge? Anong charge? Eh, basically ang order. kaya nga wala. Kailangan na may mangyari. Kasi hindi also. May nanagod ng apat ito. Sana So, si Juno arestuin, kaya ayusin lang ho namin. And tingnan ho namin, nag-uusap-usap pa dito kung ano mo. Pero hindi ako papayag dahil wala namang violation itong mga taong to. Talagang ginigipit lang ho nila. Hindi, ano lang, may lawyer man din sa station. Station. Ito ba? I-video. Station 4. Magulo. Now, why? I need to... Kausap
kausapin ko kasi yung mga motor ng mga kasama natin. So, they will try. Are you being arrested? When they will arrest you, sir, If they will not go, will you arrest them? Ano kaya ang grounds nila mga kababayan para mag-aresto sila ng tao? Mayroon bang ginawang krimen? Yun kaagad ang unang tanong, di ba? Kasi po pwedeng on the spot mag-aresto kung mayroong ginawang krimen. This time, anong unang i-present muna nila kung anong ginawang krimen ni Jun Abides, di ba? Bago nila arestuhin. Yun na nga. I would like to ask lang. Sige, balik ko kami para ayusin lang ko namin ito sa pag-aresto kay Jun. So, update ako ulit mamaya. Thank you. Grabe mga kababayan, ano? Wala naman silang, tingnan mo yung mga pulis mukhang wala naman yata sinasabi. Wala silang may pakita, ano? Di ba mga kababayan, ibang klase, ito na nga sinasabi ni Congressman Lian Libiste na de facto martial law. Ito, isa po ito sa ano ng martial law mga kababayan, component po ito ng martial law eh. Isa po ito sa pangyayari na maaring indikasyon na may martial law nga po talaga tayo, hindi lang po talaga in-announce nitong ating bangag na presidente na hindi pa rin po nagpapakita ng live. Mga kababayan, ang video niya pong pinakita ay may something kakaiba po ito, ano ho? Pero bago natin tunguhin yon, mamaya mga kababayan, unahin po muna natin itong mukhang marami po kasi ang mga nagtatanong patungkol po dito kay Attorney Kaufman. Bakit parang tila napakabagal, tila wala yatang ipinapanalo, lahat ng mga apila talo. Pero sa tingin ko mga kababayan, ako naniniwala pa rin kay Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, ito muna, di ba? Tapusin muna natin itong si Jun Abides at saka si Congressman Mike Defensor. Bakit sila aarestuhin? Kasi di ba, ang dapat pag nag-aresto ka, mayroon kang warrant of arrest. Wala naman silang may pakitang warrant of arrest. Ano to? Ano rin? Tory 2.0 na rin itong taga-Cebu? Ha? Tory na rin to siya. Ito pala si Nestor D. Archibald Sr., ang mayor pala ngayon, bagong mayor ng Cebu City. Nestor D. Archibald Sr. Paki-comment nyo nga mga kababayan, kaninong alay ito? Alay ba ito ng Duterte o alay ito ni Marcos Jr., ni PBBM? Oros, kanino itong ticket? Ha? Sino ang kanyang baka mamaya ito ay kakampi ito ni BBM, alay ito ni BBM, maka nga, 'di ba? Kaya ngayon ganyan na ang Cebu. Itong mga taga Cebu ngayon ng mga pulis, syempre, sumusunod lang yan sa utos. Pero, mali sir. Alam nyo, pag maling utos, wag na rin kayo sumunod. Mali yan eh. Una, wala naman kayong warrant of arrest. Kung aaresto kayo, dapat mayroon pong on the spot na ginawang krimen. Wala namang ginagawang krimen, malamang itong si Jun Abides. Krimen ba ang magprotesta ka? Krimen ba yung mag-motorcade? Anak ng teteng talaga mga kababayan. So yan na nga ang katotohanan na mayroon po tayong de facto martial law na ibig sabihin may martial law tayo, hindi lang po ina-announce pero naka-under martial law po ang ating bansang Pilipinas mga kababayan. Nakakalungkot pero ganun talaga ang katotohanan, ganun talaga ang totoong nangyayari sa ating bansa. Anyway mga kababayan, lipat na po tayo dito kay Kaufman kung talagang ito ba ay papalitan na ni ni Vice President Sara Duterte. Paano nangyari ito? Nasa The Hague sa The Netherlands si Vice President Sara Duterte nang lumabas ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court. Sabi ng Pre-Trial Chamber, fit to stand trial daw o nasa tamang kondisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para humarap sa paglilitis sa crimes against humanity kaugnay ng gyera kontra droga na ilinsad ng kanyang administrasyon. Hindi maganda yung balita
sa kanyang kaso at nandito kayo para magbigay ng moral support sa kanya. Sabi ng bise, pag-uusapan ng legal team ang mga susunod na hakbang. Nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob, pero ikli lang yung oras. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pala, meron ako mga meeting na kasama kanya legal team. Sa isang pahayag, Ayan mga kababayan ha, makikipag-meeting na po ito si Vice President Sara Duterte dito kay Kaufman. At nagkita na nga sila doon, kaya lang maikling panahon lang. Doon mismo sa loob, kung saan nandun si Tatay Digong at saka itong si Kaufman, nag-usap sila doon. Kaya lang, saglit lang. sinabi ng abogado ni Duterte na si Nicolas Kaufman na dismayado sila sa naging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Hindi raw nabigyan ang depensa ng pagkakataon na magpresenta ng sarili nilang medical evidence at makwestiyon sa korte ang salungat na findings ng mga professional na pinili ng mga huwes. Iaapela raw ng depensa ang desisyon at nakikipag-argue na hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Ayon sa bise, marami Yan nga mga kababayan, hindi po talaga nagbibigay ng due process itong animal na ICC. Maliwanag po ito, MPA korte po ito, kangaroo court po ito. Korte po ito ng mga sanggano. Wala po itong basihan. Tama nga sinasabi ni Trump, ito pong ICC, wala po ito talagang no jurisdiction, wala po itong capable para mag-trial kasi wala po silang karapatan talaga mga kababayan. Dismayado naman ang kampo ni Duterte sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Ayon sa abogado niyang si Attorney Nicolas Kaufman, hindi sila pinayaga ng ICC judges na magpresenta ng mga obserbasyon ng medical experts na kinuha ng defense team para suriin ang kalagayan ng dating presidente. Iaapela raw nila ang pasya ng Pre-Trial Chamber 1 at igigiit na hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Sanima Refra, Wala na talagang binibigay itong animal na ICC na due process. Wala po talaga silang kinikilala, di ba? So, kahit gaano pa kagaling itong si Attorney Kaufman, wala talagang magagawa kasi mismo yung ICC, na sila nakaprogram na ang kanilang gagawin. Wala silang pake sa tunay na due process, sa human rights, wala silang pake. Wala silang pake. Basta itong ICC, ipagtanggol lang po nila ang kapakanan ng mga MPing terorista at ang mga adik. Yan po ang paki nitong animal na ICC na to. Hindi po yan kasi kitang-kita naman Sinalaula po nila, ito pong ating saligang batas. Ang konstitusyon po ng Pilipinas, sinalaula po nitong animal na ICC na ito. Di ba? Naku, kung ako lang ang presidente, talagang papakidnap ko rin. Ay naku. Di ha? Ito naman ay lang, kung ako lang, Kasi may kaso na rin nga yan sa di ba? Convicted yan sa Russia. Di ba? Bina-bina naman sila, wala naman silang nagawa sa buong mundo Ano bang nagawa ng kabutihan sa buong mundo? Wala naman Paalamunin lang kayo ng mga member ninyo ng Di ba? Wala kayong nagawang tama. Kasi kung kayo mismo, champion kayo na sinasabing human rights, due process, kayo mismo ang unang lumabag sa animal na due process na pinagyayabang ninyo. Kaiitsihan ninyo. Buisit kayo. O ito. Hindi ito magiging hadlang sa nalalapit na hearing. Meron po dong sinabi ang pre-trial chamber na maging handa po ang mga parties. Kung ano man pong mga po alam yan, pero hindi po dapat yan maging hadlang para po sa pagtuloy na po ng Feb 23 confirmation of charges hearing. Natanong din tungkol sa posibleng pagpapalit ng abogado si Vice President Sara Duterte na nasa The Hague para dalawin ang kanyang ama. Oo nga, sinabi ko pala na itatanong ko yan kanina. Nakalimutan ko siya. Sorry, I will ask that question tomorrow. Wala pang bagong impormasyon mula sa bise tungkol sa napag-usapan nila ng dating Pangulo. Para sa GMA. Ayan mga kababayan, so pag-uusapan na po ni dating Pangulo at ni Vice President Sara Duterte kung papalitan daw po itong si Kaufman. Ako mga kababayan, habang ito pong si Kaufman inandyan at habang hindi po ito dinidesisyonan ni Vice President Sara Duterte,
buo pa rin po ang tiwala ko dito kay Atty. Kaufman. Pasintabi sa mga kasamahan natin ng mga vloggers na natatabangan na dito kay Atty. Kaufman. Pero ako, dito pa rin po ako nakasali kay Vice President Sara Duterte. Una, si Vice President mismo ang anak ng ni Tatay Digong, no? Pangalawa, abogada rin po 'yan si Vice President. So, bilang abogada, kahit papaano may excuse me, may alam po sa batas, di ba? Sino ba naman ako? Kaya ang salig ko, ang paniniwala ko, dito pa rin kay Vice President Sara Duterte. Anytime napalitan niya itong si Kaufman, wala akong problema. Pero kung hindi niya papalitan, wala rin po akong problema. Kasi pag hindi niya ito pinalitan, naniniwala pa rin si Vice President Sara Duterte na itong si Kaufman ay karapat-dapat pa rin sa kanyang trabaho. Which is, para sa akin ito'y sarili ko lang opinion. Tama lahat ng ginagawa ni Kaufman eh. Ayaw lang talaga makinig itong animal na ICC na ito. Hindi po ito alam nyo, court abano po ito, kangaroo at kaanimalan po ang ginagawa nitong mga ito. Kasi hindi na po nila nirerespeto eh. Bakit natin sila nirerespeto? Di ba? Oh. Di ba? Bakit natin nirerespeto itong buwisit na ICC na to kung hindi rin sila rumirespeto? Wala po silang nirespetong batas sa atin eh. Paano makakakuha ng tamang hustisya itong ICC na sila mismo hindi sila sumunod sa tamang proseso, sa tamang batas? Di ba? Kaya, anong gagawin natin? Hindi naman po pwedeng magtulad tayo kay Marcos Jr. Kumamot na lang ng ulo. Tama, hindi? So, ako mga kababayan, naniniwala pa rin ako hanggat hindi po tinatanggal ito sa Atty. Kaufman at pinagpapatuloy pa rin ni Vice President Sara Duterte, ako'y naniniwala na maayos, tama pa rin ang ginagawa ni Kaufman. At katunayan dyan, tama lahat eh. Nag-aapila siya pero ayaw lang talaga pagbigyan eh. Lahat ng mga appeal, nire-reject po ng ICC. Pero, not necessarily mean na ang mga appeal na ginagawa ni Kaufman ay mali. Which is tama. Tingnan nyo ha. Dapat nga, pagbigyan din sila. Pagbigyan din sila. Kung gusto talaga nitong kabila, hindi eh. Bias na bias po itong ICC. Wala po silang ginagawa kundi wala po. Basta ituloy na lang ang kanilang proseso. Kasi nga po, nakaprograma na po sila na si Tatay Digong talaga dyan ay ikulong at pahirapan dyan. Now, ang tanong na lang sa inyo ICC, ilang malita ng basura kaya ang nakarating sa inyo dyan? Ako'y nagtatanong lang ha, nagtatanong lang ako. Basura naman yun eh, di ba? Basura naman tinatanong ko, hindi naman pong pera. Ilang malita ng basura ang nakarating sa inyo dyan? Basura! Nililinaw ko ha, basura ICC. Yan. Ilang malita ng basura ang nakarating sa inyo dyan? Ha? Para naging ano na kayo, naging one-sided na lang kayo eh. Wala na kayong pinapakinggan eh. Di ba? Ito na nga sinasabi eh, na falsus, falsus yung pag-umpisa mali, hanggang sa dulo mali. Di ba? Falsus omnibus, basta ganun. May ganun, di ba? So, falso talaga sila mga kababayan. Now, anong nangyayari dito sa ICC? Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang kanilang gustong gawin, no? Pero tuloy pa rin tayo mga kababayan, wag po tayong titigil kahit patuloy pa rin po nilang ginagawa itong mga kamalian na ito. Okay? Tuloy lang po tayo mga kababayan, wag po tayong titigil at wag po tayong mababahala sa ganitong sitwasyon. Tuloy tayo mga kababayan. Bueno, punta na tayo dito kay Marcos Jr. Ano ba si Marcos Jr. Nagpakita po ng video ito. Ay, hindi pa pala. Mayroon pa pala mga kababayan. Ito pa pala. Si Trillanes naman. Ay, hindi pa pala si BP Sara. Sinabi ni BP Sara dito. Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court o ICC. Bias daw ito at hindi mapapagkatiwalaan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit nasabi ni VP Sara na hindi patas ang ICC?
Jiggy, ayon kay Vice President Sara Duterte, nahusgahan na raw kasi agad ng hukom ang kaso laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, hindi raw maituturing na Court of Justice ang ICC, kundi isang bias political court. Malinaw daw na ang gusto ng ICC ay ang makulong ang dating Pangulo. Inalmahan din ni VP Sara ang pagbanggit ng korte sa mga pahayag ng kanilang pamilya at ginawa pa raw itong basihan ng mga desisyon at kautusan ng Pre-Trial Chamber 1. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Correct. Hindi siya court of justice. Di na tamusaligan ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang siguro ta sa karon ba sa edad ni PRD is about to turn 81 puhon. Yes. Yung Ginoo. Wala ang Ginoo. Ang huna-hunaon na lang nato, no, kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Jiggy, umuugong din yung panawagang palitan ang defense counsel or defense team ng dating Pangulo. Kasunod yan ng desisyon ng ICC na Yan na nga mga kababayan, ano? So, hindi lang po ako ang may konsepto nito at nararamdaman na bias po itong ICC, nakaprogram na po sa kanila ang pagiging bias. Hindi na po nila kinikilala yung totoong batas. Basta sa kanila, wala na pong kwenta yung mga batas-batas na yan. Wala na pong kwenta yung due process na yan. Dahil kami dito, mabubuhay kami pag nandito si Duterte. Pag wala na kami, wala na si Duterte, patay na rin ang ICC. Yan ang maliwanag, kabayan, dahil wala na po silang kaso eh. Wala na po silang silbi, inutil po yung mga yan. Kaya lang naman po nagkasilbi yan. Bakit mga kababayan? Bulong ko sa inyo sekreto. Bakit? Kasi po ang mga Duterte sumunod sa batas. Dahil kung ang mga Duterte, kaparehas lang nila na ayaw sumunod sa batas, hindi sila magiging relevant. Pasalamat lang kayo sa mga Duterte. Marespeto sa batas, palibhasa, yung ama na yan ay abogada. Gets nyo, kabayan? Comment nyo kung nag-gets nyo ang aking sinasabi. A political skunk. Ano pa ganito si PRD pa? Speaking of T. Letter T, ano ko sa yaha, nga di ko musabot ba? Nga ana-ana na lang gani kadali, dauton niya ako ang pangalan. Pareho anang madriaga niya, nag-imbento na po siya og witness ko, no. Ako din ang yung kumusugot na ba, nga na lang kadali para sa iyaha, mandaot og pangalan. Anak ko, magsugod na siguro ko og kuan. So tawag na, back to you. Nya, kibalo ka? Ana gud siya. Si PRD. Ayaw nagtagda. He is nothing. He is a political skunk. Wala yung hagingon. No. Si PRD magod na. Pero kasi PRD, kanang, bigyan na siya mo patol og hater. Huwag ka ng mga troll, og mga basher. Kaya siya mo patol, ana. Masa man? Ako? Hindi ko masugot, uy. Nabuang mo? Buhat-buhat mo apidabit nga. Bisan isa. Way tinuod nga gisulat. Yan mga kababayan. Political skunk daw yan si Trillanes. Ano bang skunk? Kahihiyan? Politikong nakakahiya, kahihiyan ng politika ng ating bansa. Ay nako. Hindi ba naman kakahiya eh. Biruin mo eh, lahat na lang ng mga naging presidente eh, lagi mong kinukudita. Di ba mga kababayan? Lagi kang kontra. Ano bang mala MPE din yata? Mala MPE din eh, di ba? Kasi ang mga MPE, lahat ng mga nakaupong presidente eh kinukudita nila or kaya nilalabanan nila. So ibig sabihin, sila ang gustong magpresidente. Mga animal talaga. Di ba? O ito na, si Marcos Jr. Panoorin natin ito mga kababayan. Sa mga naghahanap, ito pala siya, buhay pa. Sir, anong name ng dog? Sir, anong name ng dog? Kaya, iya ba ni boy?
Pangalan, ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa Parang, kala mo, nung sa Antiklar, humahangos pa yung dating. Aya, iya galagi. Nagaya, iya lang kang... Bayana ka da. Anong nyam dog, Archie? ito, bilog na bilog itong itim ko sa Bakit Oreo? mata niya. So, nung Anong pakialam namin sa mga Oreo na yan? Anong pakialam namin sa mga aso-aso na yan? Bakit? Yan ba paglilingkuran ni Marcos? Kami, taong bayan. Iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan. Sinabi mo kang may Oreo sa mata niya, kaya Oreo ang naging pangalan. Ay naku, anyway sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes. Okay ka na pala, di ba? Bakit hindi ka magpakita ng live? Sanabi ng doktor, okay na. Pakita ka ng live, bakit ito edited? With most of the cabinet, so I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Hay nako mga kababayan. Kaitsod siya sana mga pinagsasabi nitong na to. Ito mga kababayan, pakinggan nyo lang ito rito ha. Itong sinabi niya rito ha. Talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Hindi daw siya kasama dyan sa mga pahinga. Ano ka, robot? Kahit robot ka, kailangan mo magpahinga eh. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, may mali eh. May mali talaga. Una, hinahanap ka ng taong bayan, magpakita ka. Bakit hindi ka magpakita ng live? Bakit edited? Bakit hindi kayo makapagpakita ng live? Okay ka na pala, sabi mo, okay na ako. Nagtuloy-tuloy na ako sa trabaho. Katunayan nga, may meeting ako kanina, may meeting na rin naman ako bukas. Bakit hindi niyo ipakita ng live? Di ba mga kababayan? Kasi nagkakagulo na po. Tama ka. Hindi naman po pwedeng pabayaan ko. Tama, wag mong pabayaan kasi ito si Binda Lutol po nagbibida-bida na. At saka itong si Huntivirus, nagbibida-bida na rin. Inaaway, pinapalayas ng China. Na di ba, ikaw rin mismo may sabi, na bigyan ng visa, bigyan ng free visa ang mga Chinese dito sa Pilipinas. Paano mo ngayon ikukunik yan? Itong mga taong pinapalayas ang Chinese eh. Kaya dapat ka na talaga. At salamat, hindi ka magpahinga. Tuloy-tuloy mo yan. Huwag kang talaga magpapahinga. Tingnan natin kung ayaw mo talaga magpahinga. Diba? Alam nyo mga kababayan, may mali dito eh. Hindi talaga po pwede na, hindi po pwede magpahinga, hindi nagpapahinga ang tao. Anak ng titing naman, huwag naman tayo maglukuhan dito. Imposible naman yung tao na hindi nagpapahinga. Di ba mga kababayan? Di ba? May mali oh. Pupwede pala siya mag-video ng ganito. Makipaglaro pa ng aso. Ha? Nakipaglaro pa ng aso, kabayan eh. Ba't hindi na lang siya magpakita ng personal? Inuuna pa niya yung aso. Ay ano? Nakuha niya makipaglaro sa aso, pero ayaw niya magpakita ng live sa mga tao. Aso ba ang pinaglilingkuran mo? Aso ba ang bumuto sa'yo, Mr. President? Di ba? Ang mali ng mensahe nitong alam mo, damor tuloy na nagpapakita ka ng ganitong mga video, damor na nadadagdagan ng duda ng taong bayan sa'yo, Mr. President. Wala naman pong problema yan. Katulad na lang ng pagdududa sa'yo na isa kang gumagamit, ayon sa kanyang ate, bangag ka.
Ha? Isa lang naman ang kailangan mong sagot. Magpa-hair follicle drug test ka live. Para mawala ang pagdududa ng taong bayan. Pangalawa, kamukha niyan ngayon. Sinasabing matindi yung ano mo, sakit mo. Pero sinasabi mong okay ka. Katunayan, nagpaglaro ka sa aso. Pero bakit hindi ka magpakita ng live? Gets nyo, kabayan? Tama ba hindi ang obserbasyon natin? Kaya mo pala makipaglaro sa aso, bakit hindi ka magpakita ng live? Ayan o! Anak ng titing naman o, magpakita ka ng live, hindi ganyan. Live ang gusto ng taong bayan. O kabayan, comment nyo yan sa baba kung ano ang gusto nyo makita dito kay Marcos Jr. Sige po, yan na muna ang ating, ngayon, wala muna tayong shoutout. Sa susunod na video na lang, mga kababayan. I-shoutout ko kayo kasi mayroon pa akong yung isang video. Kasunod dito, isang napakagandang video na naman mga kababayan na kailangan nyo rin pong panuorin at i-share. Grabe po itong susunod na video natin.